Ilang taon bago magpalit ng membrane at cartridge filter? Unahin natin yung membrane, no? Yung pagpapalit ng membrane po, sumatagal po ang membrane natin, depende po doon sa lifespan din ng nilagay yung FRP. At kung gaano po kadalas mag-maintain ng mga equipment ninyo. Okay, ano po ba yung tinutukoy ko? Yung membrane, yung nasa likod ko, yan. Ito yung membrane, yung cartridge yan sa loob. Gaano daw katagal pinapalitan? Hanggat hindi po yan nagbabara, hanggat yan po nagpo-produce ng tamang production capacity, hanggat maganda po ang finished product niyan, hindi mo kailangan palitan yan. Some of my customer na experience po namin, umabot yan ng 8 years, 7 years, 5 years or more. So, ganun. Pero ang pinaka natatandaan ko po, na yung ako pa mismo yung gumawa, umabot po siya ng 8 years. So, isa yun sa natatandaan ko po na customer ko na umabot yung buhay ng membrane niya ng 8 years. Pero yung iba, hindi ko na na-document, pero I guess some of my customer umabot ng 10 years. Okay, ang tanong, bakit ang tagal ng lifespan ng membranes nila? Depende po yan sa water supply at saka sa maintenance ng mga machines ninyo. Kapag improper po ang maintenance ng machine, lumiliit pa niyan. Kumbaga, mas mabilis siyang masira, mas mabilis siyang mag-clog, mas mabilis po siyang magpalit. Not supposed to be, hindi naman dapat lagi pinapalitan. As long as nagpa-product siya ng maayos, there's nothing to change. Hindi naman dapat talaga. So yun, I hope nasagot ko yung tanong. Kasi ilang taon daw bago magpalit. Pero there are some companies na ang ginagawa every 6 months palit. Kumbaga, hindi yun practical for those water refilling stations na every 6 months palit kasi medyo may kamahalan po yung filters. Pero ang tanong ko naman, bakit mo papalitan kung gumagana ng maayos? At the same time, hindi naman din siya basta-basta nabubutas, lalo kung original yung membrane na kinabit. Kasi po, isa po ito na dapat yung tandaan. Ang membrane po, pag original po yan, hindi po yan mabubutas. Ang mangyayari po, magbabara yan. Sabihin, hindi mo pa rin maiinom yung tubig na marumi. Hihina ang capacity niyan. Lalakas ka sa kuryente kasi hihina na yung capacity. Pero hindi po siya mabubutas. So, yun po ang mga original na membrane. Ang fake membrane naman, nabubutas po yan. So, pag nabutas, kahit na marumi yung tubig, naiinom mo yun. Ang pangit. That's why hindi po ako nagbebenta ng mga mumurahing membrane. Hindi rin ako nag-offer ng mga membranes na low quality. Okay? Now, make second follow-up question siya. Sabi niya, kailan daw dapat pinapalitan to? Itong cartridge filter na to. Ako, pag nagpapalit ako nito, sediment filter, monthly ako nagpapalit nito. Marumi yan or malinis, malinis ka pa or gamit na, talagang monthly palit. Pero ito, kung bagong install yung water station mo, 1 week pa lang after mong ma-install yan, break-in period pa lang, palitan nyo na after. After mapalitan yon, yung monthly, sundin nyo na yung monthly routine na nagpapalit kayo ng filters. So, yun po ang may sasuggest ko. Ang tanong, bakit ganon? Kasi meron tayong mga carbon dust na nahihigop dyan. Tapos, ang mangyayari, yung carbon dust na yon mapupunta dyan sa filter na yan. At may possibility siyang lumusot katagalan pagka hindi kayo nagpalit agad-agad ng filter. Kumbaga, parang may break-in period ba? Kailangan, pagka-install ng water station machine mo, within 1 week, kailangan palitan nyo na po yung mga filters na yan. Ang tanong, magkano ba yan? Mura lang yan. 100 pesos lang yan. Nakapag-replace ka na ng filter. Sa 1 week operation, palit ang filter and then yung second na palit nyo every month na yon, regular na every month. Okay? So, nakatulong sa questionnaire natin kung kailan ba pinapalitan ng ating membrane at ang ating mga cartridge filters.